For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas. September na, mga kapatid. Okay, Merry Christmas din sa mga kasama namin online. At, so, ngayon ay pag-uusapan natin ang dakilang handog ng ating Panginoon. So, the begotten Son of God. Holy Spirit, help us. Thank you. I know you're helping us. Ngayon, mga kapatid, pag sinabing begotten Son, o sa Tagalog ay kaisa-isang bugtong na anak ng Panginoon, ay ano bang ibig sabihin niyo doon? Kasi favorite verse natin to, and this is the verse that save us from eternal damnation. Kung tatanungin kita, ano ang ibig sabihin sa'yo pag sinabing begotten Son? Napaisip tayo, no? Parang, kaisa-isang bugtong na anak. So ano naman? Kung si Jesus ang bugtong na anak, ano ibig sabihin nun sa iyo? Napakahalaga. So parang kay Ate Annalyn, napakahalaga. So ngayon, mga kapatid, kung sasabihin nating begotten Son, ang verse na ito, John 3:16, it saves many souls, pero ang verse na ito ay ginagamit din na kaaway to deceive and to bring people instead sa truth, kundi sa kapahamakan. Dahil dito lang sa begotten Son na ito. Pag sinabi kasing begotten Son, anak siya. Pag sinabing anak, ay may ama o may ina. Kaya nga meron ding God the Mother na sumisikat. Sikat pa rin yan hanggang ngayon. At di ba, alam ni Sis Jan yan, na-encounter niya rin yan. At salamat dahil she is humble enough to ask and seek help. Ano ba ang totoo sa bagay na yan? So, kasi pag sinabing begotten Son, iisipin agad natin, kung anak si Jesus, ibig sabihin, meron siyang magulang. O meron siyang ama. At meron siyang ina. Well, sa mundo natin, yun ang definition ng begotten Son. Pag sinabi pang begotten, nag-iisang anak lang. Pero sa mundo natin, hindi lang yun ang ibig sabihin na nag-iisang anak ka. Kung nag-iisang anak ka, ibig sabihin, ikaw ay may magulang, may ama at ina. Kaya nga, common knowledge ng mga Pilipino, si Mary ay ina ng Diyos. Well, sa mundo, sa pagiging tao. Pero hindi siya Diyos ina na tulad ng tinuturo ng iba. At hindi rin si Holy Spirit na Diyos ina tulad ng tinuturo ng iba. Although Holy Spirit has the characteristic or the attributes na may halintulad natin sa pagmamahal ng isang ina. Pero hindi ganon kalimitado ang ating Diyos. Hindi ko ano yung definition ng anak dito sa mundo, yun din ang definition ng anak sa kalangitan. Tayo ang humihiram ng definition. Hindi tayo yung maglalagay, hindi ang langit ang magdidik or makikinig sa kung ano ang definition dito sa mundo. Kaya pag sinabing begotten Son, lalo na, pakinggan nyo sana ito para hindi kayo malilito. At kung pwede nyong i-notes to dahil para hindi nyo man na kailangang ulitin pa ito, no? Kasi kahit na ngayon, may mga kumakalat na mga teachings na si Jesus ay anak lang. So, ibig sabihin, pag anak lang, mas mababat ang ama. So, medyo alam nyo na yan, no? Hindi nyo naman. Pero, if you will encounter people na talagang marunong makipagdebate, pilosopo sa mga ganyang katuruan, ay maliligaw talaga tayo. So, ngayon, kapatid, pag sinabing begotten Son, pag sinabi si Jesus ay begotten Son, ano bang pumapasok sa isip mo? Anak siya ng Ama. Anak siya ng Diyos. Medyo parang biglang papasok dyan yung kalituhan ng pag-iisip natin, no? Pwedeng maisip natin agad, ay, anak si Jesus. So kung anak siya, kailan siya nagsimulang maging anak?
Kayo mga kapatid, tatanungin ko kayo, kailan naging anak si Jesus? Bago balikay ng ang Diyos ang langit, ay anak na ba siya ng Ama? Yan ang title sa kanya, anak. So mga kapatid, eto, para magandang, nagamit ko to sa LIJ, syempre, hindi ako pwedeng, hindi rin gagamitin sa inyo itong illustration na ito. Pag sinabing begotten son, ay, pwede, ayan. Dito na lang. Pag sinabing begotten son, tulad nga ng sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one has seen the Father but through me. Okay. Thank you, bro. Ito ay napakagandang illustration na ginamit ni Miles Monroe to speak the truth about the begotten. Alam naman natin si Miles Monroe, doktor yan, pagdating sa Hebrew at sa Griegong salita. So, pag sinabing begotten, ay, kunwari na lang, ay hindi nyo nakikita, saan po galing ang tubig na ito? Halimbawa, di nyo nakita sinalin ko. So kung hindi nyo nakita na sinalin kong tubig na ito, hindi nyo pwedeng malaman kung saan galing tong tubig na ito. Tama? Pero pwede nyo masabing may tubig to. Kasi nga, nakikita ninyo. Amen? So pag sinabing begotten son, ang ating Diyos ay hindi lamang isang anak, kundi siya ay, ang ibig sabihin ng begotten, ay nagmula sa Diyos. Ulitin ko So ito, kung gusto nyo sabihin, gusto naming makita kung saan nanggaling yung tubig na yan. Sabi ni Jesus, hindi mo kailangan malaman kung saan nanggaling ang tubig na ito dahil ito na ako. So kung nakita mo ako, nakita mo na rin kung saan nanggaling itong tubig na ito. So Jesus is the begotten Son of God. Pag sinabing anak ng Diyos o begotten, nagmula sa Diyos. Gusto mong makilala ang Diyos. Amen? Kung gusto mo makilala ang Diyos, sabi nga ng Panginoon, walang makakilala sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kaya yun yung pag sinabing son o begotten, o gusto mong makilala kung sino ang ating Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa, titignan mo kung sino yung nagmula doon. Tama? Halimbawa, may sunog sa Tondo. Sino ang tatanungin mo kapag nasa Cavite ka? Taga Bulacan o taga Tondo? Amen. At sabi ng Diyos, walang ibang paraan. Pag sinabing bigatin, sa Kanya lang. Nag-iisa lang. Hindi mo pwedeng makilala ang Diyos maliban kay Jesus. Kaya pag sinabing bigatin son, doctrinal to mga kapatid, kaya pakinggan ninyo, walang ibang paraan para makilala mo ang Diyos maliban lang kay Jesus. So katulad nga ng sinabi kong analogy kanina, pag may sunog sa Tondo, ang tatanungin mo, taga-Tondo, hindi taga-Bulacan. Kaso ang problema, maraming taga-Tondo. Tama? So halimbawa, may sunog sa Tondo, sa Cavite kami, pwede kong tanungin si Jelan, si Mitch, si Tatay, si Ate Elma. So maraming resource person. Tama? Pero pag sinabing, the only begotten Son, walang iba, kundi si Jesus lang. So, hindi lang ito patungkol sa pag-anak na lalaki, son, yun lang yung ibig sabihin. Pag sinabing begotten Son, walang ibang makakaalam ng bagay na patungkol sa langit, kundi yung galing lang sa langit. Actually, hindi nga langit lang, galing sa Ama. Dahil ang langit ay presensya lang yun ng Panginoon. Kala nyo ba ang langit ay bahay ni Lord? Hindi, kapatid. Presensya niya lang yun. Ang tunay na tahanan ay ang ating Diyos Ama. Kaya nga sabi sa Bible, walang lugar na pwedeng paglagyan ng Diyos. Dahil siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Baliktad sa nilikha. Ang nilikha kailangan merong space, time, and place, di ba? Or matter. Saka mo din nilalagay ang creation. Pero ang Creator, wala siyang tahanan. Wala siyang kwarto, walang lugar o dimension na nandoon siya. Siya lang mismo. At ang langit ay presensya niya lang. Amen? So medyo
That's the wonder of our God. Kaya hindi pwedeng pumunta ang mga taong hindi nagmamahal sa Diyos dahil ang langit ay presensya niya lang. Ang pupuntahan talaga natin ay ang ating Diyos mismo. Kaya binabati kita, ang pagpunta mo dito ay tanda ng pagmamahal mo sa Diyos. Amen? So, tapikin mo ang katabi mo. God loves you din. Sabihin mo. Okay. So, sa Greek, pag sinabing Father, so, sige, next, ang title natin ay Jesus, the Begotten Son of God. So, hindi yan yung mabigat, no? Bigati na. Hindi siya yung bigati na anak ng Diyos. Bigatin, ibig sabihin, kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Walang ibang bagay o paraan para ang tao ay makilala ng buo ang Panginoon, ang pagmamahal niya, ang kabutihan niya, ang galit niya sa kasalanan, at lahat ng bagay patungkol sa Diyos, maliban kay Jesus. Kaya pag sinabing Father, in Hebrew, it means source. Kaya nga tamang-tama lang din, no? Kaya ang mga anak galing talaga sa kanilang magulang o galing din sa ama. Hindi ka mabubuhay kung hindi dahil sa iyong ama. So kahit sino pa siya, sa kanya pa rin galing ang buhay mo. Amen? So yun, literal talaga yon in Hebrew. Pag sinabing Father, you are the source. Pag sinabi namang Begotten Son, Jesus is the resource. Siya yung paraan para makita mo yung source kung saan nagmula ang lahat ng bagay. Pero ibig sabihin ba, hindi si Jesus ang pinagmulan ng lahat ng bagay? So, di ba, medyo napakahirap kung iisipin. Hindi din. Sinasabi lang dito, para makita ng tao o makilala ng tao ang Diyos, kailangan magkatawan tao ng Diyos na galing sa Diyos at nagkatawan tao. Kaya nga, it's a great thing. Talagang ini-emphasize dito, ang Trinity, talagang niloob nila na hindi ang Ama, ang Ama magpapakilala sa sarili niya, hindi eh. Kasi Spirit siya, Diyos siya. Ibang dimension, ibang lengguwahe niya, talagang hindi siya makikilala ng tao at hindi rin ang Holy Spirit. Dahil Espiritu din siya. Kaya talagang may mga bagay na hindi natin mauunawaan, pero ang Diyos, ibinaba niya ang sarili niya sa pamamagitan ng Begotten Son of God. Kailangan niya magkatawan tao at si Jesus ay nagkatawang tao. Ganon niya tayo kamahal. Ganon ka humble ang ating Panginoon. Para makilala natin siya, sinuot niya ang isang para sa akin, hindi kagandahang katawan para lang ipakilala ang kanyang sarili, ang Diyos na may likha ng ating buhay. Kaya tandaan niya, mga kapatid, huwag kayong magpapalinlang, lalo na in our time, minsan nalilito tayo. Lalo na kung yung preacher na kilala natin, biglang nagbago yung kanyang stand. Yung nakasanayan natin, di ba? So hindi mahalaga kung sino nagtuturo, ICF o si pastor, kung sino man, ang mahalaga, yung katotohanan lang yung ating pinaniniwalaan, yung salita ng Diyos. So, Jesus is the begotten Son of God. In Luke 1:35, ang tanong ko sa inyo kanina, kailan nagsimulang naging anak ng Diyos si Jesus? Teka lang, bago nyo basahin yan. Sige, pakibalik sa title. So, kung si Jesus ang begotten Son of God, kailan siya naging anak ng Diyos? Dati ba anak na siya ng Diyos? O nung nagkatawan tao lang siya, nagtinawag na begotten Son of God? Okay, basahin na natin in Luke 1:35. The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. The Holy One to be born will be called the Son of God." So, kailan daw siya tinawag na anak ng Diyos? Nung pinanganak na siya. Okay. So, medyo, abo ko sa inyo, hindi nyo pa alam yung John 3:16 eh. Amen? Hindi pa natin alam talaga yan. Marami pang hiwaga ang John 3:16. So, ang ating Panginoong Hesus ay tinawag na anak ng Diyos simula nung siya ay nagkatawang tao. Kaya masasabi mo talaga na hindi siya Son of God
Dahil lang, yun yung title niya. Son of God siya. Dahil may mission siya, may purpose siya. Pag sinabing Son of God, nagmula saan? Ayun. Nakukuha na natin. Medyo na-picture out or nagigets na natin. Kahit din ako noon, iniisip ko, Son of God. So, nung hindi pa ba gawa yung langit, son na ba siya? Hindi, yung title na ito ay napunta na sa kanya. Dahil ang ibig sabihin talaga ng title na ito, hindi dahil siya ay pinanganak, na misconception, na siya ay likha, siya ay mula sa Diyos, may panahon na hindi siya buhay at mas naunang buhay ang Ama. Naiget siya po ba? Ulitin ko. Si Jesus po, ay hindi siya nilikha ng Ama, pero nagmula sa Ama. Pag sinabi nagmula sa Ama, hindi sinabing nilikha siya ng Ama. Nanggaling siya sa Ama para magpakilala sa tao. Kaya ay pag sinasabi sa Bible, siya ay nagmula sa Ama, mga kapatid, siya nawa. So mali yung pagkaunawa. Pag sinabing nagmula sa Ama, na siya ay Diyos, nagaling sa pagka-Diyos, galing sa Trinity, at nagmula sa Diyos at nagpakilala sa mga tao. Kaya siya tinawag na Son of God. Nagmula. So yun po ang ibig sabihin ng Son, ng bigatin, nagmula. Totoo nga naman. Nagmula naman talaga si Jesus sa Ama. Amen? Pero hindi yun yung ibig sabihin na hindi siya nabubuhay, maliban na lang nalikhain siya ng Ama. O meron pa mga passages na binuhay siya ng Ama sa pamagitan ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin ba wala siyang kapangyarihan na buhayin ang sarili niya? Nung panahon na yun, kasi nga hinubad niya yung pagiging kapantay ng Diyos. Kaya, naging modelo natin siya na mabubuhay lang tayo maliban na buhayin tayo ng ating Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. So, akala natin, yun ba yun si Jesus? Ang powerless naman. May panahon pala. Oo. Pero hindi dapat natin gamitin laban sa kanya yun na parang, mababang Diyos talaga tong si Jesus. Hindi. So, that's answers many truths. Pag sinabing bigatin son, pag naunawaan mo, ano ba talaga ibig sabihin ng bigatin son? Hindi yan yung katulad ng pagkaunawa ng mundo kung ano yung ibig sabihin ng anak. Pag sinabing anak o bigatin, bugtong na anak, walang ibang makakakilala sa Diyos maliban sa nagmula sa Diyos. Amen? O, palakpakan natin ang salita ng Panginoon. So, tatandaan niyo po yan, ha? So, may iba't ibang ibig sabihin. Ganon din ang Ama. So, ang Ama dito, pag sinabing Ama, ay halimbawa, si tatay, ang nag-iisang tatay dito, no? Parang siya ay nagpo-produce ng anak, meron siyang asawa. So, ibig sabihin ba, si Father God, may asawa din dapat? So, hindi. Hindi limitado ang Diyos. Ang Father, ibig sabihin, He is the source. Pinag-usapan na natin to kung natatandaan nyo. Our Father, or our Father is God. Or God is our Father. So, pag sinabing Ama, iba-iba rin ang definition niyan. Kahit nga sa mundo natin, iba't iba ang Ama, di ba? May amang may tatay na makwento, may tatay na tahimik, di ba? May tatay na strong personality, may malambing din na tatay, di ba? Kaya hindi mo pwede sabihin, ganito ang Ama. Hindi, ano ba ibig sabihin mo ng Ama? Iba-iba rin ang Ama, di ba? Pero kung aalamin mo kung ano ba talaga ibig sabihin ng Ama, ang ibig sabihin ng Ama, He is the source. Siya ang pinagmumulan. Kaya nga, in our world, or it's a manner thing to think, na ang Ama talaga ang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan sa pamilya. Amen? Kasi yun ang ibig sabihin ng Ama, source. Okay? Kaya, minsan, hindi natin maunawaan ang Bible dahil gusto natin siya maunawaan kung ano yung pagkaunawa natin tapos ilalagay natin doon sa salita ng Panginoon. At ganun yung mga nangyayari ngayon sa kapaligiran natin. Kaya nagiging selective na listener or selective yung pagkakaunawa nila sa salita ng Diyos. Dahil gusto nila, kung ano yung pagkaunawa nila sa Diyos, yun lang. Pero hindi nila iniisip, dapat kung ano yung ipinapaunawa ng Diyos sa atin, yun yung dapat nating unawain. Amen? So, dito, natin nakita
na si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos simula nung siya ay ipanganak. Amen? Pero kahit hindi pa siya pinapanganak, tinawag na rin siyang anak kasi siya na yung nakatakdang magpapakilala sa Diyos. Kaya hindi naman porket hindi pa siya pinapanganak, ay hindi pa siya anak ng Diyos. Anak na rin siya ng Diyos. Pero tinawag na siya at talagang naging anak na siya ng Diyos noong siya ay ipagbuntis si Maria o magkatawan tao. Isang Diyos sa magkatawan tao. So unawain niyo yan maigi mga kapatid. Kapag sinabi, anak lang yon si Jesus, mas mataas ang Ama. Hindi po yun ang sukatan. Dito sa mundo, talagang mas mataas ang Ama. Amen? Siyempre, anak ka lang. Tatay yan, mas mataas pa rin sa'yo. Kasi in the first place, sa Kanya galing ang buhay mo. Kaya dapat mo siya igalang. Pero sa mga ama din, bilang tao, pantay-pantay lang din tayo, di ba? Sa karapatan ng batas. Di ba? Halimbawa, ikaw ay ama at may anak ka. Sa batas ba ay mas mataas ka, may pribilehiyo ka bilang sa tao? Hindi, pantay lang kayo bilang tao. Kaya ganun din ang ating Diyos. Kahit na tinawag siyang anak, ay hindi naman siya mas mababa. Sa pagka-Diyos, pantay lang sila ng banal na spirito, ng anak at ng ating Ama. Amen? Siya nawa. Siyang tunay. Amen? Tunay nga ang salita ng Panginoon. Kaya huwag kayong magpapadaya. At para saan pa to? Bakit kailangan pa natin malaman to? Para head knowledge lang ba yan? Hindi kapatid. Kasagutan din ito sa maraming katanungan natin ngayon at sa mga magiging katanungan natin sa mga susunod na panahon ng ating pananampalataya. Kasi i-challenge talaga yung ating faith. So ngayon, pag tinanong ko kayo, pag sinabing Jesus, the begotten Son of God, anong ibig sabihin sa'yo nun? O alam mo na agad, si Jesus ay anak ng Diyos, siya ay galing sa ating Ama. Hindi lang yan ibig sabihin na siya ay pinanganak ng Ama o pinanganak ng isang magulang. Pag sinabing si Jesus ay mula sa ating Ama o mula sa Diyos, ibig sabihin ay para makilala ng tao ang Diyos, si Jesus ay nagkatawan tao at sa Kanya lang natin malalaman ang katotohanan patungkol sa ating Diyos Ama sa langit. O hindi lang sa Diyos Ama, sa Diyos mismo. Amen? So, show us the tumbler, sabi nga ni no? Show us the bottle. Bakit ba gusto nyo makita yung tumbler? Eto na nga ako, sabi ni Jesus. Kapag nakita nyo na ako, nakita nyo na rin ang Ama. Kapag nakita nyo na itong tubig, Pastor, gusto namin makita kung saan galing ang tubig, hindi mo na kailangan makita dahil hindi mo rin makikita. Pag nakita mo na ito, ang tubig na ito, nakita mo na rin yung pinagmula ng tubig. So, Jesus is the begotten Son of God. Amen? Amen. Siya ay nagmula sa Diyos. Hindi siya nilikha. We know that. He is the Word. So, na-spoil. So, bago tawagin si Jesus na anak ng Diyos, ang isa sa mga title niya ay The Word, ang salita ng Diyos. Kaya nga, sa Old Testament, ano din ang tawag sa Kanya? Although hindi pa siya nagpapakilala talaga ng lubusan, He is the angel of the Lord. Siya yung Diyos na nagpapakita sa tao. So, nagaan yung anghel. Pero ang anghel kasi, na naman sa definition ng anghel kasi, ang definition natin, may pakpak, maputi, kung lumiliwanag. Magandang definition yun. Pero pag sinabing anghel, ibig sabihin ng mensahero, malik in Hebrew. So yung siya ang nagdadala ng mensahe. Siya yung nagpapakilala o in the beautiful term, He is the revelation of God. So, siya ang nagpapahayag ng kagustuhan ng ating Diyos. Si Jesus, He is the angel of the Lord or the messenger or the revelation of God. Wow, hallelujah. Nagiging theologian na kayo. So, yan po ang title ni Jesus. The angel of the Lord, the messenger of God. Hindi pa siya nagpapakilala bilang isang tao o son of God. Pero son of God na siya bago pa man siya ipanganak. Dahil nga, sabi nga ng Panginoon, sana hindi kayo na-overload sa sa information. Sabi nga ay
The Lamb of God was slain before the foundation of the world. Ibig sabihin, nakatakda na talaga. Plano na ng Panginoon sa istorya ng Bible na si Jesus ay maging anak ng Diyos o magmula sa Diyos o ang magpapakilala patungkol sa ating Diyos. Kaya pag sinabing Son of God, He is the resource. Siya ang kapahayagan. Maganda nga pala yung ginagamit ni Pastora Tere, no? Si Jesus, ang kapahayagan ng salita ng Diyos, ang lalim, no? So, amen ba dyan, mga kapatid? So, alam niyo na, medyo unti-unti na naiintindihan natin yan. So, hindi tayo nakokontento na maunawaan lang yan. Dahil, itong kapahayagan na ito, itong mensahe na ito, ay meron ding itong aplikasyon sa ating mga buhay. So, next slide. Oh, ano tayo? Word study. Huwos o son. In Genesis 6:4, sige, basahin ninyo. Gusto ko basahin nyo kayo mismo. Total, equipping naman to. No? Basahin ninyo ang, kung gusto nyo i-flash, pwede nyo i-flash dito sa ating, hindi na mapa-flash niyan yan. Ito, controversial tong verse na ito. Kasi dito binanggit, the Nephilim were on the earth on those days, and also afterward, the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old and men of renown. So, in this verse, nabanggit dito yung sons of God. Ngayon na naman, balik na naman tayo sa term na son. Pag sinabing son, ano ibig sabihin nun? Nagmula. Diba? So dito kasi, tinawag, meron daw mga anak ng Diyos. At tinawag silang mga Nephilims. So controversial ito. Iba, sabi dito, ang mga sons of God daw na ito, mga mayayaman. Kasi daw, sila daw yung mga kilala. So sila daw yung mga pinagpala. Pero, ako, stand ko, di ko alam stand ninyo, pwede rin naman yung kung mayayaman to kilala, ibig sabihin sila mga nakakaalam sa pagpapala ng Diyos. Pwede rin yun. Pero para sa akin, ito yung mga fallen angels na nandito sa mundo, mga Nephilims, ang tawag dyan, mga sons of God. Pag sinabing sons of God, ibig sabihin mga deity, mga nilalang na galing sa langit. Okay na? Nagigets na natin. Nauunawaan na natin. Pag sinabing son, hindi yan na parang pinanganak at may magulang at may nanay at tatay. Hindi doon. Pag sinabing son, galing sa Diyos. Kaya nga sons of God. So, ang mga anghel ay tinawag din na sons of God. Hindi dahil anak sila ng Diyos lang, kundi dahil sila ay mula sa Diyos. Nagagets? Very good. Ang gagaling na ninyo. So, sa Romans 8:14, ito naman ang mga tawag sa atin. For as many as are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. O yan, praise God. Kung ang mundo daw ay gusto nilang makilala ang Diyos at ang mga nagmula sa Diyos, sino daw? Ang mga anak ng Diyos. We are the sons of God. Tinawag tayo na anak ng Diyos. Tayo ay mula sa Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Kaya ang tawag na sa atin ay sons or children, but di daughters. Kaya mag-alala, ganun lang di ibig sabihin nun. Kasi sa Holy Family, actually, kahit sa Hebrew term, ang masculine, yun lang talaga yung term, walang feminist na term. Pero hindi ibig sabihin mas mababa ang mga babae. Hindi porket may masculine at feminine, ay parang, sa tingin nyo ba ang Hebrew word, ilang letters lang yun eh. Pero ang dami niyang mensahe. Hindi porket mas marami ng revelation. The quantity doesn't says the quality. So, pwedeng sabihin ng mga Hindu, mas malakas Diyos namin, mas marami, milyon-milyon. It doesn't, yung pagiging marami, hindi ibig sabihin no, ng kapangyarihan o ng quality ng Diyos. Alam nyo yan.
Hindi porket nagpakilala ang Diyos sa tatlong persona, o ating Diyos ay nasa tatlong persona, ay mas malalakas yung mga millions God of Hindus or Hinduism. Dahil ang Diyos nila, ang iba doon namamatay, iba doon ay nawawala, iba doon ay kamukha ng mga elepante. Ang Diyos natin ay hindi nilikha at walang kalarawan dito sa mundo at walang kapantay. Kaya hindi mo pwede ikumpara mas marami. Sa definition mo masasabi kung gaano kadakila ang isang Diyos. So wala silang ganun Diyos. Diyos lang natin ang ganyan, mga kapatid. So tayo ay mga anak ng Diyos. So paano mo daw masasabi na anak ka ng Diyos? If you are led by the Spirit of God. Medyo nakukuha natin yung aplikasyon, di ba? Nagigets natin na pag sinabing anak ka ng Diyos, ikaw ay mula sa Diyos, ikaw ay may Espiritu ng Panginoon at pinangungunahan ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga dito sa mundo, masasabi nila, ito mga anak ka ng Diyos eh. Dahil nakikita sa iyo yung Espiritu ng Panginoon. Amen? Hindi yan katulad ng sinasabi, ikaw lang ba anak ng Diyos? Yung parang privilege, di ba? Parang ikaw lang ba? Bakit hindi ka kumikilos? Ikaw lang ba anak ng Diyos dito? Pero sinasabi, anak ka ng Diyos if you have the Spirit and you are led by the Spirit of God. So, ikaw ay galing sa Panginoon. Kaya nagmumula sa Panginoon. At sons of God, baliktad, dapat ito yung sons of God, ito yung son of God. So sa Luke chapter 3, sino po kaya doon ang tinawag na anak ng Diyos? Habang hinahanap niyo yung verse. Okay, spoilin ko na kayo. Pakinggan nyo maigi. Sana hindi nyo sinasayang bawat segundo nito. Dahil kung alam nyo na to, kayo dito. Yung pinaka-last part. Yung tinawag daw dyan na Son of God ay si Adan. Ayan, praise God. So, masasabi mo talaga na, yun, anak ng Diyos si Adan. Tapos si Jesus, anak ng Diyos. Tapos yung mga anghel, anak din ng Diyos. At yung mga naniniwala sa Diyos ay mga anak ng Diyos. So, sino ba talaga mga anak ng Diyos? So, iba-iba, di ba? Kaya nga, ano bang ibig sabihin mo kasi ng anak ng Diyos? Kaya ang ibig sabihin talaga ng anak ng Diyos ay nagmula sa Diyos. Si Adan ay walang magulang. Siya ay nagmula sa Diyos. O, palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang ating lolo, the ultimate lolo of all, si Adan. Kaya tayo, kahit hindi pa tayo mga tumatanggap sa Diyos, pwede rin tayong tawaging mga sons of God through Adam. At siya ay anak ng Diyos, pero iba yung anak ng Diyos talaga, the sons of God. Iba yon mga kapatid. Kaya yun yung ating pag-aaralan pa, lalo pa nating sasaliksikin. So in Greek word, yan ay huios, o son. Pero iba si Jesus. Si Jesus ay, next slide. He is huios hoteos. Oy, ate, mukhang nag-e-enjoy si Chin. Sorry, napahoy no? Ayan. Huios theos. Ho. Pag sinabing the son, ayan na, nandiyan na, bumibigat na. Kung gusto mo talaga makilala ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga anghel na galing sa Diyos, hindi sa pamamagitan ni Adan na galing sa Diyos, at hindi rin sa mga likha na galing sa Diyos, para makilala mo ang Diyos, sa pamamagitan lang ng ang, anak, the. Iba yung may the. Laging ito ay parang special yan. Hindi ginagamit sa mga tao, sa mga hayop, kay Adan, sa mga anghel. Ang the ay ginagamit sa special purpose or person. Kaya pag sinabing the Son, He is the Son of the living God. Jesus is the Son of the living God. He is the Christ. Hindi siya yung katulad ng sinasabi ng mga tao dyan sa hindi nakakaalam na katotohanan na anak lang siya. Hindi siya anak lang. Siya ang anak. Siya ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos at walang makakilala ng lubusan sa Diyos maliban sa ang anak, sa the Son of the living God, Jesus Christ. Siya lang.
ang nag-iisa, ang bugtong na anak. Hindi siya special sa lahat ng tao, hindi mo siya ikukumpara sa lahat ng tao. Hindi sa lahat ng tao siya yung pinaka-special, siya yung pinili ng Diyos. Hindi, kapatid. Siya ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos para makilala natin ang pinagmulan ng lahat. The source. He is the source as well, pero pinili niyang maging resource person para makilala yung source. Pero siya rin ang source. Kasi nga siya yung Trinity, kasama siya, kabahagi siya ng Ama at Anak, ng banal na Espiritu. So kung gusto mo makilala si Holy Spirit, tanggapin mo si Jesus. Gusto mo makilala ang Ama, tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo. He is the Son of the living God. Siya ang nag-iisang anak. Kaya pag sinabi, ang daming binanggit na son kanina, maraming pwedeng tawaging anak. Pero isa lang, ang nag-iisang bugtong na begotten Son of God. Jesus Christ. Kaya kung babasahin niyo yan, kung gusto niyo pag-aralan, basahin niyo yan sa mga version of Bible na mga King James, Legacy Standard Bible, kasi nandun yung word by word translation, doon mo makikita yung begotten Son of God. Sa NIV, medyo translated na siya word by word, pero translated by para, sa buong phrase o isang buong sentence. Kasi minsan, ang hirap intindihin pag translated word by word, parang barok, di ba? Pero pag translated word by word, with the intention na maintindihan mo yung isang sentence, ang tawag doon ay parang, doon sa mga NIV, ERV, ESV, word by word din yon ng King James. So, dito, tinawag si Jesus, the Son of God. Kahit ng mga demonyo, nung nakita siya, ikaw ang anak ng Diyos. Amen? So, kilala nila si Jesus. Sa Mark chapter 3, ganun din, ang sabi nila, mga demonyo to, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ay nagmula sa Diyos. Ikaw ang Diyos. Well, maganda rin na maisipin, if Jesus is the Son of God, He is God. Diba? Pero hindi siya yung katulad na iniisip nating Son of God na anak lang, na parang pinanganak o ginawa o nilikha o mas mababa sa Ama. Siya ay mula sa ating Diyos. Mula sa Diyos. Siguro kulang pa yung letra natin para may paliwanag. No? Parang there are best way to explain this pa no? But we think the Holy Spirit, I know He's speaking to you. Next po. So, bakit natin pinag-aaralan ito? Bakit itong the Son of the Living God? Kasi maraming dogmatic problem ngayon sa Christian living o sa Christianity. Isa na itong tanong natin, pero marami. Pero kasi pag ito yung, pag alam mo na si Jesus ay mula sa Diyos, at tinanggap mo siya, at nung tinanggap mo siya, tinanggap mo ang banal na Espiritu, ay marami siyang karugtong na katotohanan Marami siyang tanong na nasasagot. So one of the problem of our Christian life nowadays, malinis ba itong tubig na to? Ayan. Eric, kalinis Sarap tanggapin ng tubig. Ito ay nagmula kay Eric. So, one dogmatic problem of Christian, ito nag-aaway-away na dito. Dati, medyo, 5 years ago, medyo, alam mo pa yung katotohanan, pero in our time, parang ang hirap ng labanan ng mga gantong problema ngayon sa Christian living. So, dalawa na ang Christianity ng born again ngayon. O Christian living. Ang isang Kristiyano daw ay living righteously and set apart o inihiwalay yung sarili niya, banal, para sa Panginoon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang isang klaseng Kristiyano daw ay living life with no such standards, for they believe the grace has covered their
unrighteousness. Hindi ko na sasagutin yan. Kayo nang bahalang sumagot dyan sa dalawang dogmatic problem na yan. Dahil, ngayon, kahit yung sikat na preacher ngayon, kaya nagbago ang teaching niya kasi naiisip niya, love has covered everything. Love has no bounds. So, pagmamahal lang, ayun yung tinatawag niya na Jesusness. So, dalawa. Actually, hindi lang naman niya tinuturo yun dahil yun ang totoo eh. Dahil, ito yung dumarating ngayon, ito yung nagiging katotohanan ngayon sa mga buhay ng Kristiyano. Kasi nga, di ba, nabanggit niya si Yahweh ay masama, si Jesus ay mabuti. Bakit? Kasi nga, dalawa na ang Christianity ngayon. Isang Christianity ay kaya mong mamuhay ng matuwid at ang buhay mo ay hiwalay sa mundo para lang sa Panginoon sa pamamagitan ng biyaya niya. Ang isa namang buhay Kristiyano ay isang buhay na walang sukatan. Live your own life. Because grace is enough and covered every unrighteousness. So kahit mamuhay ka ng kahit ano, dahil si Jesus ay pagmamahal at si Yahweh ay masama, kasi nga masama yun eh, yung righteousness masama yun. Batas yun eh. Si Jesus love lang. Masama si Yahweh kasi puro siyang utos. 10 utos. Utos sa mga Levita. Utos sa mga ganyan. So masama. Si Jesus hindi dahil siya ang sumunod ng utos. Siya ang gumawa ng, siya ang nagpulpil ng utos. Well, I don't agree with that. And kanina, or last week, may share yung pastor doon sa GC. Actually, sa Revelation to eh. GC naming mga pastor doon. So, nag-share yung pastor about sa mga, yung preacher na nagpipreach ng righteousness. Sabi nung isang pastor, di ko na sabihin ko sino doon, OT preacher kasi yan. Hehehe. Kaya ganyan siya magturo. OT preacher. Kapatid, hindi po magkaiba ang OT sa New God, NT God. Kaya nga inaawit natin kanina, di ba? He is the unchangeable God. Everlasting God. He cannot be moved. Iba lang ang pagpapakilala ng Diyos noon. Pero yun pa rin siya ngayon. Pero hindi ko alam sa inyo kung paano niya sasagutin niya. But in this study, we will have a broader picture na alin ba talaga yung Christianity dito? Alin ba dyan? Maaring, pwede rin naman ito. Hindi ko naman sinabing masama yan. Pwede rin naman ito. Kayo na bahala sumagot dyan, kapatid. So what is Christianity in our time? Hindi ko na sasagutin kung paano application. Ang sasabihin ko lang yung katotohanan patungkol kay Jesus na anak ng Diyos. Amen? Next verse. Next slide. Jesus, the begotten Son of God. Dito, binanggit ni Pedro, nung tinanong siya ni Jesus, sino ako para sa iyo? Ang sabi ni Pedro, you are the Christ. You are the Messiah, the Son of the living God. At sabi ni Jesus, maganda yan, Pedro. Hindi mo ako makikilala maliban na lang na ipahayag ng Ama itong katotohanan na ito sa iyo. Have you seen the Father? Masasabi mo lang nakita mo ang Ama kapag nakilala mo si Jesus. Kung kilala mo ang Ama, makikilala mo siya sa pamamagitan ni Jesus. At kung gusto mong makilala ang anak, ang Ama, ang nagsugo, nagpadala kay Jesus. So makikita mo kapatid, no? Pag sinabi bang nagsugo, ang Ama ang nagsugo sa anak, mas mababa yung anak? Hindi. Ginawa niya lang yung para makilala ng tao ang Diyos. At si Jesus ang the Son of God. Ano uli ibig sabihin the Son of God? Nagmula
sa Diyos. Hindi natin makikilala ang Ama. Hindi natin makikilala ang Diyos. Maliban na lang ipakilala ng Ama ang kanyang sarili at ginamit niya si Jesus para ipakilala. O hindi naman sinabing, parang si Jesus, ginagamit mo lang ako, parang sunod-sunuran ako. Hindi, Jesus is a humble servant of God. Ayun yung gusto niyang imodelo sa atin. Ulitin ko, para maiwan sa utak ninyo. Ang Nephilim tinawag na sons of God. Si Adan tinawag na son of God. Ang mga anak ng Diyos tinawag na sons of God. Ang lahat ng likha ay tinawag na creation or son of God. Pero si Jesus lang ang tinawag ng the Son of God. Upang makilala mo ng buo ang Diyos sa mga magitan lang ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi dito ni Jesus, humble din siya no? Sabi ng Ama, hindi mo ako makikilala maliban sa aking anak na aking pinadala. At sabi din ni Jesus, hindi niyo ako makikilala maliban na lang na ipinakilala ako ng Ama. So makikita niyo yung unity ng Trinity dito. Makikita mo yung agreement ng Son, Holy Spirit, and the Father na magpakilala sa tao. Amen? So, hindi to si Ama pinadala sa Jesus, ikaw nga, dun ka nga, papakilala kita sa mga tao para makilala. Hindi. It's an agreement of our God in 3 persons. Pinadala ni Jesus yung sarili niya, hindi dahil pinadala lang siya. Siya mismo, binili niya na magpakilala sa tao. Si Holy Spirit din, ang sabi, sooner or later, si Holy Spirit, pag-aaralan din natin. Walang makakakilala kay Jesus maliban sa banal na Espiritu. So, this is the agreement of the 3 persons of God. Ang hiwaga, no, mga kapatid? Sabi din, inulat din ito sa Mark, he said to them, but who do you say that I am? Peter said, you are the Christ. Ikaw ang pangako ng Diyos. Ikaw ang pangakong anak. Actually, in the Old Testament, ilang beses din sinabi na tinawag na anak si Jesus. Prophecy pa lang, wala pang pangalan. Magbabanggit ako ng mga verse kung gusto niyo na lang isulat. O, isa na dun yung binanggit na you will be the everlasting Father. Diba? The Son. Sa next slide. So ano naman, kung si Jesus ay nagmula sa Diyos. O kaya kapag may pupunta na sa bahay ninyo, magbibigay ng pamphlet, o kaya nakakapanood kayo ng mga Facebook or mga videos sa social media patungkol sa pagiging anak ni Jesus. Alam na agad ninyo, may naka-impute na sa inyo na katotohanan na lalaban sa mga kasinungalingan na yan. Kanina pa natin sinasabi yan. Si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos. O, noon pa man, hindi pa siya pinapanganak. Pero, naging anak lang siya ng Diyos nung pinanganak na siya ni Maria. Titest ko na kayo para alam nyo na. So, ibig sabihin, ang pagiging anak niya ay hindi dahil sa siya ay gawa o galing sa Ama. Ang pag sinabing galing sa Ama o nagmula sa Ama, walang ibang makakaalam ng buo sa Panginoon maliban sa anak. Ngayon mga kapatid, may mga bagay pa ba kayong hindi nalalaman sa Diyos? Amen. At hindi matatapos yan. Pero, itong tanong ko, posible ba na makilala natin ang kabuuan ng Diyos? Amen din. Kasi nga, si Jesus ay mula
sa Diyos. Kaya kung sino si Jesus, yun ang Diyos. Is Jesus the Son of God? Amen. When? Kailan? Nung pinanganak siya. Pero tinawag na ba siyang anak ng Diyos bago pa ipanganak? Dahil yun ang title niya na. Yun na yung gagawin niya bilang magmumula sa Ama o magmumula sa Diyos. I hope the Holy Spirit is speaking to you. Jesus the firstborn. So dito rin binanggit na si Jesus ang una sa lahat o panganay sa lahat ng nilikha. So dito, ito na naman tong verse na ito. Pag nabasa mo tong verse na ito, isipin mo, firstborn of all creation. Nakakalito na naman yan. Pero ano ba ibig sabihin ng firstborn of all creation? Ganon din sa kaninang sinasabi pa sa atin ng banal na Espiritu. Na si Jesus ay nagmula sa Diyos at sa lahat ng nilikha, siya ang una. Hindi dahil siya ay likha. Siya ang naglikha, pero isinuhot niya ang isang imahe ng isang likha. Kaya sa lahat ng likha, siya ang una. He is the firstborn. He is the leader of all creation. Kung wala si Jesus, sino sa tingin nyo leader ng all creation? Si Adan, di ba? Kaso lang makasalanan yung unang leader natin. But Jesus, para tayong mga likha ay maging malinis. Alam nyo ba, for God so loved the world, hindi lang tao talaga minahal ng Diyos eh. Minahal niya talaga buong mundo. He loved the world. Hindi, para sa akin, yung, ayokong banggitin sana, limited atonement eh. Pero, sa mga, ang namatay lang daw si Jesus para sa mga tatanggap sa Kanya. Pero ako niniwala ko namatay si Jesus para sa lahat. Kasi nung naging anak ng Diyos tayo, pati mga animals nag-benefit. Bumait tayo, di ba? Nung naging born again ka, ano nang trato mo sa kalsada kapag meron kang balat ng candy? Nag-benefit yung buong mundo. Nung naging anak ka ng Diyos, mag-illegal laging ka pa ba? Hindi, syempre, di ba? Kaya nakinabang ang buong mundo nung si Jesus ay namatay. Kaya nga, for He loved the world. Kaya nga ito, ang ating Panginoon, tinawag na firstborn of all creation. Pwede natin sabihin, ayaw namin maging leader ka. Hindi ka pwede maging una sa lahat ng likha dahil Diyos ka, hindi ka naman likha eh. Okay, nakita natin dito ang Panginoon, isinuot ang katawan ng isang likha. Kaya ngayon, sa lahat ng likha, siya ay una. Siya ay panganay sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon. Kaya special talaga ang pagiging panganay. Kaya nga ang panganay ang nagmamana sa panahon ng mga Hudyo. Kung may kayamanan ng isang magulang, ipapamana niya to sa panganay. Kasi ang panganay ang responsable. Dahil siya yung kukuha ng responsibilidad ng ama. Hindi dahil, wow, ako magbe-benefit na ito. Hindi. Dahil pag wala na ang ama, ikaw na ang mananagot sa pamilya. Ikaw na ang una sa pamilya. Kaya si Jesus ay, dito na naman tayo. Di ba nakita nyo itong katotohanan na ito? Tignan nyo kapatid, ang dami niyang sinasagot eh. Bakit sinabi ngayon ng Diyos na si Jesus ang tagapagmana? Dahil ba hindi siya pagmamay-ari noon? Hindi siya ang nagmamay-ari nung kaso ang tao ibinigay sa kaaway na wala na sa Diyos, wala na din sa tao. Pero sa totoo, sa Diyos ba rin yun? Binigay sa kaaway. Pero God reclaim it through His Son, Jesus Christ. Siya na ang panganay uli ng lahat ng buhay.
Kaya pag sinabing si Jesus ang nagmana, siya ang tinanggap niya ang pagmamayari ng Ama. Kapatid, hindi yun dahil hindi siya nagmamayari. Nakita mo, ibig sabihin ng bigatin, son? Ibig sabihin, siya yung nagmula sa Diyos, siya yung Diyos. At kinuha muli ng Diyos ang pagmamayari sa lahat ng bagay. Kasi nga, in our free will, binigay sa atin ng Diyos, di ba? Yung authority sa buhay natin, free will, di ba? Dominion over His creation, binigay sa atin ng Diyos. Ngunit dahil nga tayo, sinuway natin ang Panginoon, nasayang yung inheritance o yung mana. Kaya dumating ang panganay, ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. Ang tunay na tagapagmana. So, hindi ibig sabihin nun, si Jesus nagmamana lang sa binigay ng Ama. Hindi, kapatid. Hindi mo lang nauunawaan yun. O, yung pagkaunawa mo lang, ginagamit mo lang yan para ma-justify na yun. Pero, ang katotohanan, si Jesus ang firstborn of all creation. Siya ang nagmay-ari dahil hindi siya ang nagmamay-ari. Siya talaga ang nagmamay-ari nito. So, magandang katotohanan niya na hindi natin makakalimutan para pag may binabasa tayong mga Bible verses o may mga napapanood tayo na parang nakakalito, isipin mo ano bang ibig sabihin mo diyan sa binabasa mo. Okay? So He is the invisible, He is the image of the invisible God. Hallelujah. Ang ganda. And the firstborn over all creation. Kita mo? Hindi mo makikita ang Diyos. Maliban lang kay Jesus. Hindi mo makikita ang Abba. In Hebrew means Father, the source. Maliban sa resource person. Jesus is the source. Pero makikita nyo mga kapatid, marami ding Bible passages na sinasabing si Jesus ang may likha ng lahat ng bagay. For in Him created, through Him, by Him, and for Him. So, yun yung mga katotohanan naman na hindi nila kayang i-justify. O, ano ibig sabihin nun? Pag sinabi, anak lang ng Diyos si Jesus, bakit sinabi si Jesus din ang may likha ng lahat ng bagay? Sa Kanya nagmula lahat ng bagay. Nagmula siya sa Ama, pero sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. At lahat ng bagay ay para sa Kanya. At actually, ito na rin yung katotohanan ng tinuturo nila. Oo, si Jesus Lord, pero Lord lang. Hindi Diyos. Ano ba naman yan? Para lang ma-justify ang kasinungalingan. Panginoon lang siya, pero hindi Diyos. Ano ba? Mahal mo ang katotohanan o mahal mo relihiyon mo? Minsan, yun lang yung pag may nakakausap akong ganyan. Ikaw ba, mahal mo ba talaga salita ng Diyos o mahal mo lang yung kinagisnan mong relihiyon mo? Minsan, you have to surrender something to receive the truth. Kailangan mo isuko yun. Tayo, yung dati nating maling paniniwala, sinuko natin yon. At marami tayong sinuko para matanggap ang katotohanan na ito. Amen? Mahirap talagang tanggapin. Pero yan ang katotohanan sa ayaw at sa gusto natin. Next. Jesus is the firstborn from the dead. Grabe. Pati kamatayan ay pagmamay-ari na niya. Kaya ang mga anak ng Diyos na tumanggap kay Jesus ay hindi na makakaranas ng kamatayang walang hanggan. Amen? O, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi niya sinabi, akin na yung kamatayan, ako may-ari niyan eh. Hindi, kapatid. Kinuha niya yung kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan niya. He reclaimed the authority of the dead by dying on the cross. He is the firstborn from the dead. So sa lahat ng mamamatay physically, meron tayong kuya, panganay, una sa lahat.
Dahil siya'y nabuhay, tayo din ay mabubuhay. Grabe. What a promise. Iba yung sinabi niya, mabubuhay ka kung bahala sa'yo. Ako, boss. Pero iba yung namatay mismo siya at muling nabuhay. He is the firstborn from the dead. Kaya huwag ka na matatakot sa kamatayan. Minsan, hindi tayo makapamuhay ng normal dahil minsan takot tayo dyan eh. Huwag kang matatakot dyan. Kaya hindi mo ma-enjoy buhay eh. Enjoy your life. Dahil pag tinanggap mo na si Jesus, hindi ka na mamamatay, matutulog ka na lang. Ayun ang tawag ni Jesus eh. Kasi pag namatay, ibig sabihin hindi na mabubuhay. Amen? Pero pag natutulog, nagigising, amen. Kaya nga sabi ni Jesus, matutulog. Natutulog lang si Lazarus. Gigisingin ko siya. Buhay ka. Kaya nga ang tawag sa mga namatay na mga Kristiyano o mga remnants in the Old Testament, hindi talaga sila namatay. Sila ay natutulog lang. Kasi nga bubuhayin sila ng Panginoon. So, medyo mahaba-habang tulog lang ito. Sa iba. Mahaba ng tulog. So, sino dito ang gustong matulog na? Sarap matulog. Matutulog lang tayo. Okay, mag-alala. Magigising din tayo. At pagkagising mo ay, meron ng breakfast in the bed. Pagkagising mo, kainan na, masaya na, di ba? Ang minsan, okay din gumising eh. Kaso pag gumising ka maraming problema, para ayaw mo nang gumising eh, no? Gigising na naman ako, magtatrabaho na naman, di ba, Jonah? Trabaho, gigising para magtrabaho. Gigising para mapagod. Hindi kapatid, ito pag gumising ka na, ay buong kagalakan, saya at wala nang kalungkutan sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang the begotten Son of God. Woo. Salamat sa katotohanan na ito, no? Ngayon, mga kapatid, bakit may mga taong nahihirapang intindihin ito? Kasi nga, pag hindi mo pa nababasa ng buo ang Bible, mahirap intindihin. Di ba? Pag sinabing binasa mo, John 3:16, di ba? The begotten Son of God. Ang maintindihan mo lang muna doon, intindi mo muna yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Pero kung yun lang naiintindihan mo, pwede ka pang malito kasi begotten Son of God. Ano ba ibig sabihin mo dyan? Kaya nga, di ba, we encourage you na wag lang isang passage paniwalaan mo. Paniwalaan mo yung buong passage from Old Testament to New Testament. Kaya kapag habang tumatagal na nabasa mo na yung Old Testament at nabasa mo pa yung New Testament at inulit-ulit mong basahin, makikita mo magkakadugtong-dugtong sila eh. Pero yung iba kasi ginagawa ay hindi, hiwalay yan, ito lang yan, ito ganyan-ganyan. Pero kapag binubuo na yung puzzle, yung the whole story of the Bible, ang ganda niya eh, no? Pag sinabing nagmula sa Diyos, hindi lang pala siya ibig sabihin na parang nilikha lang siya ng Diyos. Nagmula lang sa Diyos, ibig sabihin may nagpadala sa Kanya. Hindi kapatid eh, pag nabasa mo siya ng buo, maintindihan mo, wow, ang ganda ng begotten Son of God. Akala mo, alam mo na yung John 3:16, nakala ko din. At lagi nating may isip yan pag inaaral natin yung Word of God. Kaya huwag kang magsasawang basahin yan. Mahihiya tayo pag di natin binabasa yan. Dahil yung mga lulong sa kasinungalingan, nagbabasa ng Bible yan. Kaso nga lang, mali na yung pundasyon. Hindi sila tinuruan. Ito tinuturuan tayo, basahin mo araw-araw. Unawain mo. Huwag mong pagsasawaan. Dahil hindi mo pa alam yan. Kung iisipin mo, may matututunan ako this Sunday, next Sunday, baka wala na kasi medyo alam ko na yan. Kapatid, you are being deceived. O kaya naman, alam ko na yung John 3:16. Kaya nga, every second, meditate mo eh. Sorry pero by the grace of God, ito yung gusto kong i-share sa inyo. Marami din katulad namin na ganito. Katulad din ni Brother Renz at ng iba.
Bakit yung iba natututo, yung iba hindi, may nami-miss out, may hindi? May kita mo kapatid, may mga taong nakikinig talaga eh. Pag nakikinig talaga ang ayaw nila magpastorbo at ayaw nilang may nami-miss out every Sunday. May kita mo sila, tuloy-tuloy yung growth nila. Yung iba, paudlot-udlot yung growth. Kasi nga, may mga mentalidad tayo. Minsan naisip na natin, alam ko na yung Word of God eh. Aminin man natin sa hindi, minsan nagiging ganun tayo. Pero if you will take na may ituturo sa akin si Lord ngayon pag binasa ko to, you will grow eh. Hindi porket alam mo na yung pundasyon, okay na yon. Alam mo na pala eh. Eh di kung alam mo na, dapat lalo, di ba? Ganun eh. Alam mo na pala yung pundasyon. Ano ba ang pundasyon? Eh lalo mo pang pag-aralan. Hindi yung porket, alam ko na yung pundasyon, kaya minsan okay lang hindi, minsan okay lang makinig. Kaya yung iba, ang faith natin, yung iba na nakikinig, natututo talaga. Yung iba, hindi. Kasi nga, minsan nga, hindi nakikinig. Yung iba, nakikinig talaga. And seryoso sa pakikinig. With a teachable heart and a humble heart. Huwag niyo pong, ako bilang preacher, hindi na para sa akin to. I know it's the Holy Spirit just convicted us. Huwag natin itrato ng ganito ang salita ng Diyos. Basahin mo siya araw-araw. At huwag kang okay lang may Sunday ka na hindi atin. Okay yun, tama naman yun eh. Pero hindi yung point na parang okay lang. Lalo na equipping, di ba? Dito, nag-uusap tayo, medyo theological approach nga tayo ngayon eh. Huwag natin itrato na minsan, alam ko na, hindi ka matututo kapatid. Mag-e-echo lang sa'yo yan. Kaya ngayon tawag natin tengang kawali. Kasi alam mo na yun eh, umugong lang. Kaya nga tinanong ko kayo kanina eh, pag tinanong kita, sinabi ko sa'yo, pag sinabing Jesus is the Son of God, ano ibig sabihin sa'yo niyan? Son of God. Jesus is the begotten Son of God. Let's honor the Word of God. Pagkain natin yan sa spiritual. Araw-araw ba kayo kumakain? Amen. Yung espiritu mo, araw-araw din kumakain yan. Diba? Ano mas mahalaga? Physical? Spiritual. Spiritual. Kaya nga, para sa akin, by the grace of God, no, kasama ng mga kamanggagawa kong mga nagtuturo na ngayon, kasi nga, seryoso kami nakinig eh. Talaga nag-benefit. Kung ano tinanim namin, inani namin. Kaya ngayon, naging tagapagturo na kami. Hindi ko minamalit yung mga hindi tagapagturo, pero di ba dapat nakapagtuturo ka na din sa iba? Matagal ka na. Di ba? So listen carefully. Kaya minsan maganda rin yung mga traditionalists eh. Pag nakikinig ng Word of God, walang masyadong nakikinig talaga. Pero minsan kasi parang hindi rin effective, no? Pero maganda rin minsan-minsan eh. Di ba? Lalo na, yung topic natin, last time, di ba? Grace, tapos faith. Nakompleto mo ba yun? Actually, grabe yung, sana, di ba? Inunawa natin yun. Hindi mo pwede sabihin, alam mo na ito. Dahil kahit din kami mga tagapagturo, dumadating din kami sa punto na alam namin, may gustong ituro pa ang Panginoon. So ngayon, tatanungin kita, pag sinabing begotten Son of God, ano na ibig sabihin sa'yo niyan? And praise God, nandito ka ngayon. Nakakalungkot lang, yung iba nating kapatid wala dito. Ay, diba? So, by grace, kaya tayo nandito lahat. Wala tayong may pagmamalaki. Amen? Sinasabi lang natin na inaani natin yung biyaya na mga panahon sinusunod natin ang Panginoon. Pero biyaya, wala pa rin may pagmamalaki. Hindi pwede natin sumbatan yung mga wala dito. Wala kayo kasi. Kasi in the first place, biyaya lang bakit tayo nandito ngayon. But it's a good thing and a beautiful thing to remind one another. Diba? Napaalalahanan ang isa't isa. Jesus is a firstborn. Amen. So sana pag sinabing firstborn, hindi ka na malilito. Na pinanganak lang si Jesus. Minana niya lang yung bagay na ito. Hindi, kapatid. You know it. Next verse. Jesus' sonship is our model. So, ito na ang maganda.
For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Balik tayo. Ang Nephilim, tinawag na mga anak ng Diyos. Amen? Si Adan, tinawag na anak ng Diyos. Amen? Ang mga tao at mga likha ay tinawag din mga anak ng Diyos dahil mula sila sa Diyos. Amen? Pero iba ang mga anak ng Diyos. Parang lahat na lang anak ng Diyos. Anong pinagkaiba namin mga anak ng Diyos? Anong pinagkaiba ko kay Adan? Anong pinagkaiba ko sa anghel kung tinawag din silang anak ng Diyos? Kasi ang pagiging anak ng Diyos mo ay ang pagiging anak ng ating Diyos, ang anak ng Diyos. The Son of God. The begotten Son of God. Ang pagiging anak mo ay hindi na lang dahil ikaw ay mula sa Creator, isa kang creation na mula sa Diyos. Ang iyong pagiging mula sa Diyos ay pagiging mula sa anak ng ating Diyos. Ang anak ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ang mga Hudyo, pwede nilang tawaging Abba Father ang Diyos dahil creator nila yon. Creator, creation lang sila. Father means source, di ba? Ang mga hayop, ang ama ng lahat ng bagay, ang ating Diyos. Ang anghel. Pero iba pag tinawag natin siyang Abba Father. This is something serious. Kaya makita mo yung istorya ni Jesus, 'di ba? Minsan mami-misinterpret natin, bakit yung iba pinapakinggan ni Jesus, yung isa pa nga yung aso, 'di ba? Tinawag ako para sa mga anak ng Diyos. Para sa Israelita. Israelita kasi sila yung pinili para magpakilala sa Diyos pero hindi nila sinunod ang Diyos. Pero ginamit din ng bayan pa rin nila. Pero balik tayo. Iba kapag tinatawag mo na ang ating Ama na Abba Father. Pag sinabing Abba Father, you have that intimate relationship. Hindi na ito usapang Diyos ang makapangyarihan, kundi isa kang anak. Anak ka na. Anak talaga. Adopted. Pwede ka nang makapasok. Pwede mo siyang makita. Pwede mo siyang maranasan. Dahil anak ka na ng Diyos. Alam mo, mga kapatid, kailangan talaga ng dugo para linisin tayo ng Diyos. Dahil hindi makapananahan sa iyo ang banal na Espiritu kung marumi ka. Because He is Holy Spirit. Hindi siya titira sa marumi. Thank you for Jesus Christ. He has cleansed you with His blood. At dahil sa dugo na ito, nakatira ngayon si Holy Spirit sa iyo. At dahil nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos, nakalalapit ka na, Abba, Father. Kapag lalapit ka sa Diyos, nakatingin sa iyo mga anghel, mga nakakalapit siya. Pag nagpe-pray ka, yung anghel nakatitig sa iyo, lumalapit sa Diyos. Pag umiiyak ka, nagwo-worship ka, nagtataas ka ng kamay, nakatingin sa iyo yung ibang sons of God. Pero sila sons of God by creation. Pero you are the son. Literal, anak. Si Ate Jonami, walang problema sa kanya yung anak niya labas-pasok sa bahay nila. Anak niya yan eh. Pero pag may ibang pumasok sa bahay, uy, ba't ka pumapasok dito? Di ba kita anak? Okay lang kay Ate Jonami, halik-halikan siya ng mga anak niya, yakapin, humingi. Di ba? Kausapin, alalahanin yung pangangailangan ng mga anak niya. Sila ba gigising may problema? Parang, ano kaya kakainin namin ngayon? Hindi kasi meron silang magulang. Meron silang Abba Father. Meron silang parents. You are special, kapatid. Di mo kailangan gawin ang kaparaanan ng mundo para lang makuha mga kagustuhan mo. Di mo kailangan gayahin ang mga style of living o lifestyle ng mundo para maging masaya.
Just stay being a child of God. Manatili ka lang maging anak ng Diyos. Hindi mo kailangan ng mga material na bagay para kakahilikan ako ng tao o kumain ng ano, uminom ng ano para maging masaya. Maging anak ka lang ng Diyos. Huwag kang gumawa ng diskarte, lalo na mga makamundong pamamaraan para lang makuha mo yung saya na hinahanap ng puso mo. Yung kapayapaan na hinahanap ng puso mo. Sa Diyos mo lang hanapin. Hindi ka niya bibiguin. Medyo tiyaga-tiyaga lang. Kasi tayo minsan gusto natin agad kubrahin eh. Gusto agad natin ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya minsan, umaalis tayo sa pagiging anak ng Diyos. Pero ang totoo, nawawala talaga ang mga totoong biyaya sa atin pag ginagawa natin yun. Napapahamak tayo, pati mga tao sa paligid natin. Mga mahal natin sa buhay. So, mga kapatid, when you call God, pwede mo na siyang tawaging Abba Father. Sabi nga nila, Daddy. Daddy. Tay. Pwede mo na tawagin yun. Papa. Huwag naman Papa Jesus. Maling ano yun eh. Wala namang problema doon. Kaso, ang mali kasi doon, iniisip natin na parang ama siya, na wala namang problema na ama, source din naman si Jesus, di ba? Pero yung tatawagin mo siyang Papa Jesus, hindi appropriate. Ang kinuha niyang imahe, role is a son. Isang anak na sumusunod sa ama. So, walang problema, tawagin ng mga bata, Papa Jesus. Pero dapat matutunan nila that Jesus is the obedient Son of God. Bakit nagkatawang tao si Jesus? Bakit naging begotten Son of God? Yes! For our salvation. To save us, to cleanse us. For us to receive the Holy Spirit, para makilala natin ang Ama, para maging anak ng Diyos. Amen? Pero syempre, naging isang tao siya, parang imodelo din sa atin yung pananampalataya. We have this great misconception, katulad nung kaninang dogmatic problem na inano natin. Si Jesus yan, siya may kaya niyan. Yes, that's true. Pero kapatid, kaya nga nagkatawang tao si Jesus. Para ba ipakita, ito, kaya ko, kayo, hindi nyo kaya to. Kapatid, kaya nga nagkatawan tao si Jesus para makita natin kung ano yung inihemplo niya sa atin. Tama ba? To be Christ-like. Okay. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, that answers one of the dogmatic problem talaga in Christianity. Hindi nagkatawan si Jesus para masabihin na, ito yung mga kaya kong gawin dahil ako lang yung kaya mag-fulfill ng law, which is, He is the one who fulfilled the law. Pero nagkatawan tao siya para ipakita sa ating mga tao na kapag tinanggap mo si Jesus at tinanggap mo ang banal na Espiritu, katulad niya, kaya mo rin mapagtagumpayan yung mga pagsubok mo sa pananampalataya. Kasi nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya hindi mo pwede sabihin na unrighteous living. Yes, we are in a growing process. Kaya naparito ang Panginoong Hesus upang ipakita sa atin na kahit na tao tayo, may kaya tayong ma-accomplish sa biyaya ng Panginoon. Kasi si Jesus, living by faith, pinag-usapan natin yan, amen? Namuhay sa pananampalataya and led by the Spirit. Bakit niya ginawa yun? Para mag-angas, magyabang na siya may kaya nun? Hindi, kapatid. Ginawa niya yung para maging leader natin siya, maging follower tayo niya because we are the follower of the ways. Ipapakita niya, anak, kaya mo yan dahil kinaya ni Jesus. Although, syempre, He is the perfect
Walang mali kay Jesus. Pero mga kapatid, para sabihin natin na si Jesus lang ang magpupulfill ng lahat at hindi ako, that's lie. In the first place, the Holy Spirit is living in you. Kaya mo mamuhay ng matuwid. Ikaw lang, o yung may iba lang na nag-iisip niya na parang hindi, o mali lang yung pagkaunawa natin. He is the begotten Son of God, and because of Him, we become the sons of God. At dahil anak ka ng Diyos, for He is holy, you must be holy. Ngayon mga kapatid, dito na tayo magtatapos. Magkakadugtong ba? Lahat, from Old to New Testament? Totoo nga kapatid. Just believe. Hindi ko, naiintindihan ko bawat battle sa atin in faith. You just continue on. Huwag ka lang susuko. Huwag ka lang titigil. Ang inaano lang natin dito, itama natin yung minsan na maling pananaw natin sa mga gantong bagay. Lalo na, ingatan natin yung katotohanan sa mga kasinungalingan na ipinakangalat ngayon ng mundo. Old Testament preacher yan, kaya ganyan. In Jesus' name, we rebuke that. We love righteousness, we love holiness, we love God. We love it because we are holy, because the Holy Spirit is living in us. That's the truth. Sana di natin malimutan yan. Last verse. And because you are the sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir to true God. So tagapagmana ka din. Hindi ako matatakot sabihin na tayo ay tagapagmana ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin kukunin yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sinabing kaluwalhatian ng Diyos, kaluwalhatian niya yon. I-share niya lang sa atin. Sabi nga ng Panginoon, hindi niya ibibigay kahit kanino ang kaluwalhatian ko. Liban sa anak ng Diyos. At sa mga anak ng Diyos. Kaya you are the heir, tagapagmana ng ating Panginoon. So, minsan may mga tao na nagbubulakbol sa buhay kasi alam nila may mamanahin sila eh. Di ba yung mga mayaman, anak mayaman, okay lang yan. Pagka namatay ka naman, mamanahin ko naman lahat yan eh. Pero pagkatapos silang minana yun, nasayang, di ba? Yung alam niyang may mamanahin, kaya nag-aral sa lasal ng business, ng yun ang tunay na anak ng Diyos. At yung mga taong hindi nagpapadisiplina o hindi inuhubog yung buhay nila sa Panginoon o nagiging katulad ni Kristo, discipleship, sila yung mga tunay na anak ng Diyos. Hindi mga bastardo, mga anak sa labas. Kaya nga, may anak pala talaga sa labas. Hindi tayo mga anak sa labas. So next, so you are son of God. We know that anyone born of God does not continue to sin. So makita nyo, magkakadugtong talaga, mga mahal ko. Magkakadugtong. Yung righteous living, holy living, unconditional love living, gentle life living, humble living, hindi siya hiwalay na parang, okay lang yan, tanggapin mo si Jesus, mabubuhay ka ng walang hanggan. Kahit hindi ka mamuhay ng matuwid, hindi kapatid, magkakadugtong eh. Amen? Praise the Lord. Hindi ka na daw nagpapatuloy sa kasamaan. And the one who was born of God keeps them safe. O iniingatan pa tayo. And the evil one cannot harm them. Hindi tayo kayang saktan o agawin. We know that we are children of God. Don't forget yan, identity mo yan. And that the whole world is under the control of evil one. We know also that the Son of God has come and has given us understanding that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Ang ganda. Buong buo. Mula sa bigatin Son hanggang sa naging anak tayo ng Diyos, tas yung pagiging anak ng Diyos, yung ating katangian, di ba magkakasama yan? Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin yan. Old Testament, New Testament, no.
Jesus is the Logos. He is the Word of God. And the Bible is the story of the salvation of mankind. Hindi lamang para linisin tayo, but alisin tayo sa pagiging alipin ng mga adiksyon, ng kasalanan, gawin tayong anak ng Diyos at hindi na mga alipin ng mundo na to. Kaya nga kapatid, ang mundong ito pagmamay-ari ng mundo. Ng kaaway. Huwag kayong aayon dito sa mundo. Kaya maniwala, tas minsan gagamitin nila yung love term. Love lang, love, love, love. God is righteous. Pantay-pantay yan. Love, righteousness, mercy, goodness, di ba? Pinag-aralan natin sa attributes sa Lord dyan. Mas mataas ba ang love? Hindi, pare-pareho yan. Eternally equal yan.